Mga kababayan, marami pong nagko-comment at nagsasabi ng mga barangay officials na dapat hindi po matuloy, dapat daw hindi po matuloy ang BSKE sa darating na November. Ito po yung kanilang mga dahilan at yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Mabilis lang po ating video tapos sige ko yung inyong mga opinion. Sabi nila ay marami daw pong problema ang bansa kaya hanggat maaari wag daw po munang mag-BSKE. Tapos meron naman din po nagsabi na mahal daw, no, magastos daw mangampanya. Ayan. Tapos maliit lang daw ang honorarium ng kanila, yung kanilang mga kumbaga sahod nila, no. Unang-una, naisip ko lang, no, unang-una, bago po kayo pumasok sa ganyan sa tumakbo bilang barangay kapitan o barangay kagawad, alam nyo po ang kultura kung anong meron diyan. Di ba, nagawa nyo na nga pong kumandidato eh. Natural, may gastos. Nanalo kayo. Nandiyan na kayo. Tapos ngayon magbi-BSKE, ang alibay ninyo or ang mga rason ay magastos. Yun na nga, maraming problema. Wag muna mag-BSKE. Maliit lang yung sweldo namin. Laki ng gastos pag mga panya. Abay, alam nyo na po yan. So, bago kayo pumasok dyan. Lalong-lalo na po yung mga timer na. So, hindi na po dahilan yun eh. Kasi nandiyan na po kayo eh. Diba, alam nyo na po kung anong meron diyan. So, hindi na po yun pwedeng dahilan para hindi po matuloy ang BSK. Unang-una po ay meron na pong batas. Hindi ko po nilalahat ha. Ito po, binabase ko lang itong tinatalakay natin ngayon. Kasi marami nagko-comment na ayaw eh. Ayaw talaga nila mag-BSKE. Marami silang iba't ibang klaseng rason o dahilan kung bakit hindi dapat. No, meron din naman nagsasabi na hindi sila takot sa BSKE. Ba't sila matatakot? Hawak na matataas yan. Ano po ibig sabihin nun? Hawak na matataas. Kahit po yan sila ay hawak ng matataas, matatapos pa rin po ang kanilang termino. Lalo po ngayon, merong bagong batas na RA 12232. Alam niyo ba kung anong nilalaman yan? Hanggang 3 terms lang po. No, maximum 12 years yan kung masasagad mo yan, kung baguhan ka, no? First time kang tumakbo tapos nanalo ka. So meron kang 3 termino. No? 4 times 3, 12. O di ba yung mga na-extend na dati, siyempre karagdagan yun. Pero hanggang 3 termino na lang po. So kahit sinasabi mong may nag-comment na gano'n, sinasabi na hawak yan ng matataas. Hindi po forever yun. Matatapos pa rin po ang kanilang termino. Alam niyo kung bakit? Ayaw nila talaga ng BSKE. Yung ibang totoong rason kung bakit ayaw nilang BSKE. Kasi alam nilang yung mga baka lang, yung nagko-comment ng gano'n, na alam nilang tagilid na sila. Alam nilang matatalo na sila. O naririnig na nila o nararamdaman nila na baka matatalo na ako Kasi alam nila sa sarili nila na hindi sila nagtrabaho. Wala silang mga magagandang ordinansa sa kanilang barangay. Hindi ko po nilalahat kasi meron din naman po akong mga nakikita nagko-comment dyan na kahit bukas mag-BSKE, pero pang nagpapakilala ako po ay isang kapitan, ako po ay isang barangay kagawad dito sa aming lugar, wala pong problema na mag-BSKE sa 2026 November para malaman at makapili yung mga tao daw, no, yung mamamayan sa kanila na kanilang gustong iboto. O yun ang magandang komento ng isang barangay officials. Saludo ko dun. Marami po sila nag-comment ng gano'n. So, hindi ko na lang kinuha yung mga pangalan dyan. Nandiyan, makikita niyan sa mga sa comment section ng aking mga content. No, ito lang, na ano lang ako dun sa mga ibang barangay officials din nagko-comment na yun na nga magastos tumakbo, magastos mga kampanya. Alam niyo na po yan. Ba't kayo ngayon magko-complain? Diba? Ba't kayo magko-complain? Alam niyo po ang kultura dyan. Hindi po valid yun na dahilan. Unang-una, hindi naman po masusunod yun Ang masusunod po, mawalang galang na po, ay yung mismong batas ngayon na ipinatupad ng mga kataas-taasang houses, yung matataas. So, lower house, siyempre, isinulong yan, propose yan sa Congress, hanggang sa Senate, diba? Office of the President, hanggang sa pinaboran ng
Korte Suprema. Constitutional ang RA 12232 na ngayon ay umiiral, mandato at siyang batas at dapat susundin. Dapat sundin. No? So, yun po. Marami akong nakikitang tataka lang ako sa ibang mga barangay officials. Talaga nagpapakilala sila na ganon. So, mali po yun eh. Para sa akin lang, mali po yun. So, halimbawa ako lang, nagka-interest. Siyempre, anong unang-unang nagka-interest na tumakbo bilang isang halimbawa kagawad? Kagawad muna, halimbawa. No? So, unang-una, anong unang-una kong iisipin? Siyempre, yung sinasabi nga nilang makinarya. Dapat meron kang pera. Ayan ang unang-unang makinarya ang meron ka dapat para ikaw ay makakatakbo. So, alam na po ng lahat yan ng mga barangay officials na tatakbo. Siyempre, dapat meron kang pera. O, paano ka naman tatakbo kung wala ka naman talagang pera? O, ngayon na nandyan ka na, bakit mo ngayon idadahilan na magastos? Malit ang honoraria. Alam mo naman po malit talagang honoraria, ba't po kayo tumakbo? Kung hindi kaya, di wag na po tumakbo. Basic lang common sense lang. Pag hindi kaya, malit ang honoraria, malaki pala ang gastos. Ba't kayo nandyan? Hindi kayo magiging epektibong opisyal kung ang sitwasyon nyo pala ay napakalaki ng gastos tuwing may BSK, tapos maliit lang ang sinisweldo ninyo. Hindi po kayo epektibong magiging tagapaglingkod sa inyong mga barangay. Real talk lang po yun. Real talk po yun, di ba? Di wag na po tumakbo. Hayaan na po yan sa merong, hindi po pwede pong idahilan yun, di ba? Tama naman, di ba? So, ayun lang, para doon lang po yun sa mga nagkomento ng gano'n. Hindi po yung dahilan. Walang meron na pong batas. Ngayon, malapit na po, ilang buwan na yan. Kung nanalo kayo noon, nakatakbo kayo, siyempre makakatakbo pa kayo ngayon. Nagawa nyo na nga po noon Ngayon pa. Naiurong na nga. Pabor na nga yan kung tutuusin. Naiurong ng isang taon. Mas preparado po kayo. Kaysa na kung natuloy noong December 1, 2025. Ngayon, preparado na kayo. Tapos gusto na naman, iurong na naman. Hindi po mangyayari kasi wala na pong batas para iurong. Hindi na po yung kailangan magpasa ng bagong batas para sa postponement. Pero ba kayo naririnig? Wala Meron yung sa BARM, ididikit sa BSK pero mukhang hindi papasa yun. Hindi pa pwede idikit yun, hindi na yung papasa. Pag nagkabotohan yung mga miyembro ng komite kung paano ipasa yun, baka hindi na pumasa sa Congress, di ba? Doon ginagawa ang batas. Papriority nila yung BSKE. Umiiral na yun isusulong pa lang yung propose pa lang naman yung sa BARM na ididikit sa BSKE. Sabi September, hindi na yung papasa. Uunahin ng BSKE. Kaya ang sinabi na ni Chairman Garcia ng COMELEC na November 2, maliwanag na sinasabi niya, November 2 na tayo. Ating BSKE. Siyempre, unang-unang batas na nga yan. Tandaan lagi para hindi lang po kayo malito. Batas. Di mag-ready na po kayo. Kung ano po yung inyong mga reklamo bilang isang mga barangay, hanggang gano'n na lang po yun. Wala naman na po magagawa yun. Ang magagawa nyo na lang po ay maghanda. Kapag hindi kaya, di wag na po tumakbo. Gano'n lang naman po yun. Magastos po pala Diba? So, iwan po kayo ng opinion. Yun pa yung opinion ko lamang. At doon po, sa mga talaga naman naglilingkod ng maayos sa inyong mga barangay, siyempre salute po tayo dyan. Kapag maayos po kayo, sana kayo pa rin po ang manalo. At kayo pa rin po ang pipiliin ng mga botante dyan sa inyong mga barangay. Siyempre, shout out po sa inyo. Thank you sa inyong mga sisilbi sa mga barangay. So, iwan po kayo ng opinion. Sa mga bago na dito sa ating channel, please, pa-subscribe naman po. Pa-share na rin. Ayan, maraming salamat. Tanggalin na lang. God bless.